Hello! Hi! Magandang araw, Pilipinas. Anong oras na ba sa Pilipinas? Okay daw, tignan natin. At Manila, okay, alas 5 pa lang sa Pilipinas no, ng hapon. So dito ay 11:24 a.m. dito sa The Hague. So ngayon mga palangga, very exciting ang laban. Marami tayong pag-uusapan, samot-saring mga eksena. Update, update siguro, nakita nyo naman, nag-live tayo, nagsalita si Vice President Inday Sara kahapon sa Duterte Street at saka si Mayor Baste. Alam nyo, sa totoo lang, medyo malungkot ako kahapon, although nag-party-party tayo, pero nakita ko yung nakita nyo naman siguro nung in-interview namin, marami kami doon. Usually, lahat naman talaga ng mga nandoon sa Duterte Park, Duterte Street, ay wala pong journalist doon, walang vlogger doon. Lahat ay pwede magtanong kay Vice President Sara. Yun ang maganda kay Inday. Yun ang maganda sa mga Duterte. Hindi lang yung dahil journalist ka, ikaw lang ang may karapatang magtanong. Dahil ikaw ay vlogger na bidabidahan, ay ikaw lang ang pwede magtanong. Hindi po ganun dito. At lahat binibigyan ng chance. Kaya naman lalong minamahal ang Pangulong Duterte. Gusto ko lang ulitin muli, exciting na po yung laban natin. At kailangan wag na tayong bumitaw. Ngayon pa ba? Dahil unahin muna natin, itong syempre yung resolution na kumakalat daw, sabi ng media, na pinapa-stop na itong impeachment proceeding para kay Vice President Sara. So ngayon mga kababayan, talagang dapat naman ipa-dismiss na yan at inamin naman ni Senator Bato na siya yung sa kanya nang galing yung tungkol dyan sa pagbasura, no? Ba't putol yung katawan ko dyan? Okay? Pagbasura na yung impeachment na yan, nang makafocus on na yung ating mga kababayan, di ba? Makafocus na tayo sa laban natin sa mga bangag. Dahil ang una talagang, ang problema kasi talaga, etong mga bangag na ito. So ngayon, mga kababayan, tignan natin kung ano yung mga sinasabi dito. Okay. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday admitted that he was behind the Senate resolution seeking to dismiss the impeachment case against, ayan. Pero wala silang nilalabas pa na resolution copy, ano? May nilabas na ba sila? Actually, nasa akin yung kopya. Okay, may nag-send sa akin. Ayun ko sino ba itong mga nag-send sa atin. Ito ang resolution. Ito, introduced by senators. Resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Ayan na, media. Ayan na sa akin yung, dito lang malayo. Pwede naman natin siguro tanggalin yung maganda naman yung bahay namin dito. Tanggalin natin tong tanggalin natin yung green screen. Okay, yung background dapat tanggalin natin. Di ba? Ayan, maganda naman yung bahay. Bakit din natin? Ayan, para maipakita ko yung ayan Okay, yan yung Senate resolution ni Senator Bato. Okay, yan lang muna yung front ang ipapakita natin para bongga. Pero para hindi kayo ma-distract sa bahay, ayan lang muna nating i-blur natin para nakafocus na kayo sa alindog ko. Okay, sa alindog lang muna natin nakafocus or blur natin. Ayan, or maybe we can do this. Okay. Ayan, yan na lang. Ay, hindi, pangit. Putol-putol ako. Okay, blur na lang. Blur na lang para kabog. Okay. Ayan, wala ng green screen. Ano ba gusto niyo may green screen? Wala. So, focus tayo sa bagong bring him. Yes, doon tayo mag-focus. At syempre kapag hindi na natuloy ito, at I'm very positive na mababasura na itong pagigipit nila kay Vice President Inday Sara. Malakas ang aking kutob, di ba? Na magwawagi si Inday Sara dito dahil ito ay political ang ginagawa sa impeachment. We all know that.
Pero gusto kong balikan yung marami kasing mga issue, no? At ano yung masakit sa mata? Ano yung masakit sa mata, Cindy? Kailan kaya makakauwi si PRRD? Okay. Okay, ito na nga mga palangga. Ito, sa totoo lang, minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano bang ginagawa ko dito sa Dahig? 'Di ba? I miss my apo, I miss my life in LA, but of course I love it here dahil ang dami tayong mga kababayan. Ano bang ginagawa ko dito? Ano, too much brightness. Di nga, madilim nga. Oh, madilim nga yung ano natin eh. Madilim yung ating ano. Wala pang akong ligo, wala pang suklay, walang lipstick, wala lahat. Tinatamad ako, nakapajama pa tayo ngayon. Okay, ano bang ginagawa ko dito sa Daig? Ako po ay pumunta dito para hindi ko kailangan magpatunay na magpayabang tayo. Oo, kailangan nandun sa Daig kasi papakita tayo ng suporta kay sa mga Duterte, magpakitang gilas. No. You know that. I'm here kasi yun yung nararamdaman ko. Not only pala ako nagpunta dito to support PRRD at yung laban natin and to support Spokes Harry Roque dahil si Spokes Harry ay kaibigan ko. Nakilala ko siya. Akala nyo lang, si Spokes Harry, masungit, di ba yung iba, pero napakabait ng tao, down to earth. Dinadamayan ko siya, kanina nga, magkasama kami, sabi ko, Spokes, magkasama tayo kahit anuman ang mangyari. Okay? It's the same thing na pagdamay ko sa mga Duterte. Ulitin ko, wala pong kumausap sa akin, even before, kahit sa mga bangag, para suportahan ko sila. Ito yung nararamdaman ko, nararamdaman ninyo, lalo na yung mga DDS, Baisog, supporter ng bayan, lahat kayo dito sa Europa at sa iba pang mga bansa. Pero kahapon, yun nga ay in-update tayo ni Vice President ni VP Sara, okay, Inday na lang para mabilis, di ba? Ni Inday, kung ano yung situation ni Pangulong Duterte. Ilan na, March? April, May, June. Magti 3 months na si Pangulong Duterte. At araw-araw, nalulungkot tayo, nalulungkot ako, syempre, sa nangyayari dahil hindi deserve ng isang Pangulong Duterte na ipadukot o dinukot ng mga bangag na ito. Ngayon, mga palangga, nakita nyo naman si Mayor Baste bilang isang anak, makita mo yung na malungkot talaga yung sa mga mata niya. Siyempre, katatapos niya lang bisitahin yung papa niya, medyo pumayat ng konti. Anong mararamdaman mo bilang isang anak? Ako nga, kung ano-anong iniisip ko eh. Pero ito, chika-chika lang naman, iniikot-ikutan namin ni Spokes yung ICC. Nagjo-joke-joke nga ako eh. Saan kaya natin pwede ilusot si PRRD? Total, kinidnap naman nila. Kunin na lang yun, no? Out of your frustration, your sadness, kasi kung anong nangyari. So lahat ng pwede mong gawin, ng suporta, na ipapakita natin. So ngayon, mga kababayan, kasi alam mo, napakahirap ng sitwasyon, lalo na ni Vice President Inday Sara. Meron kasi pare-pareho kami, si Harry, ako may common denominator kami. Pareho namin yan, pinag-usapan namin nung nandito siya, 'di ba, kahit nung in the past, yung tungkol sa mga kaso-kaso na yan, dahil nakikita niyo naman, nakikipagsalamuha talaga si Vice President sa mga tao. So, nababanggit mo, lalo na yung nakaraan na, parang ang sabi niya, pareho lang tayong may kaso. Pero mas mahirap sa kanya. Kasi, unang-una, Vice President siya, na yung sana makapag-focus siya sa mga ginagawa niyang trabaho para sa taong bayan, di ba? Pero dahil nga ginigipit siya, yung impeachment, tapos yung kailangan pa niyang pumunta dito sa Europa, dahil nga siyempre, kailangan niyang anuhin yung kanyang papa, ipakita yung kanyang, dali lang palangga. Ayan. So, ipakita yung support. Makapag-lipstick nga ako para akong dry, mga palangga. Lipstick tayong konti. Ano ba yan? Okay. Ayan, may kulay na ako. So, ngayon, may kulay na. Okay. So ngayon, mga kababayan, teka lang, may gugurgurin lang akong demonyo ngayong araw na to. Ayan, ginorgor ko na. Okay. So,
talagang mga palangga, mafe-feel mo yung sadness bilang isang sumuporta sa kay Pangulong Duterte na nabigyan tayo ng maalwan or payapa na kalye, payapa na iskinita sa ating buhay. Dahil ito lahat ay kagagawa ng bangag-bangag na gobyerno. Okay? So dahil ito, naka-ano na tayo, medyo nakakalamang na tayo ng konti pagdating dito sa impeachment kay Inday Sara, at I hope talaga ito ay ibasura na. Ibasura na at nang makapag-focus na ang pamilya ng mga Duterte kung ano yung next na gagawin para mapauwi ang Pangulo Duterte o mapalabas sa ICC. Kahapon binanggit ni Inday at ni Spoke Sari Roque yung possible na pwedeng gawin dito sa Dutch government at pwedeng, tama ba? Ito hindi, parang ano lang naman ito na pag-uusapan lang na I hope ang family ni Vice President ng mga Duterte ay makapag gather ng mga what do you call it, not ebidensya well, siguro lawyers, new set of lawyers, not to represent sa ICC case ni Pangulong Duterte, kundi dito sa The Hague dahil nga yung pagkidnap kay Pangulong Duterte ay illegal. Kumbaga, isi-set aside na muna yung ICC case na pinaharap na binabato nila kay PRRD. So, yung way na pwede nating tahakin, yung mag-apila dito sa Dutch government, yung pagpakulong nila sa Pangulong Duterte, which is 80 years old na ang ating Pangulo. So I'm praying so hard, sabi ko kay Spoke Sari, can we just use our power, our connection, or lahat ng pwede nating maitulong na makakuha tayo ng mga Dutch lawyers, no? Kasi yung sa Senator tuloy, kay Attorney Kaufman, iba yon, ICC yung case. So sabi ko nga Spokes, kasi kinukulit ko siya. Alam mo naman to, syempre limited lang din naman yung pwede niyang sabihin dahil baka sabihin may epal-epal siya o pinangungunahan niya yung pamilya. Pero ako, hindi naman ako may epal. Ang sinasabi ko lang, ano ba pwede natin gawin na mapalabas natin ng PRRD? Ano ba dapat na dahil sinasabi ko sa kanya, kay Spokes, di ba Spokes, sabi mo at nakad sa batas ng Netherlands, yung 8 years old hindi na dapat kinukulong yan. Sabi, can we make a way na ano bang pwedeng ikaso o iapila? Dahil syempre abogado siya, tayo hindi naman. So magtatanong lang tayo. So I hope yan talagang ang tahakin nating landas. Kasi unang-una, yung ICC ay sinanction niya ni Trump ng gobyerno ng Amerika. So yung kanilang mga assets, hindi ka makapasok sa Amerika yung mga yan. And also yung kanilang hindi sila makagamit ng Gmail. Kumbaga naantala yung mga pagproseso. So the more na nakasanction ang US sa kanila, so maaantala din yung paglilitis kay Pangulong Duterte. So kailangan natin gumawa ng ibang avenue, ibang way para mabilis ang pagpapalaya o pagkuha natin sa pagdukot nila kay Pangulong Duterte. At gusto ko ulit manawagan, mga kababayan, na kailangan pa natin pag-igtingin, mag-gather muli tayo ngayong Independence Day, not only here in Europe, but all over the world. Lahat ng Filipino, lahat ng mga world leaders, ipakita natin sa kanila na ang Independence Day na ito ay panawagan na sana mapalaya na mapauwi na ang ating Pangulong Duterte. 80 years old na po ang Pangulo, napaka-tough ang kanyang personality, matalino, tough, punong-puno siya ng yung karakter ng buhay ni Pangulong Duterte. Tas ikulong mo doon, dukutin mo, mag-iiba talaga ang magiging situation or feelings ni PRRD sa loob. 'Di ba? Itinanong natin yan kung paano ba nagme-meeting si Inday Sara at si PRRD. So sinasabi ni Inday doon sa interview na merong designated areas na kung saan doon sila nag-uusap. Hindi rin sila makapag-usap ng husto freely kasi recorded. So wala kang freedom Tinanggal nila lahat ng freedom. Even privacy wala na.
freedom para kay Pangulong Duterte. Binaboy talaga nila. So kaya nandito kami. Hindi tayo para magbida-bidaan dahil hindi po tayo bida dito. At gusto ko lang sabihin sa inyo na alam ko maraming gumagamit sa pangalang Duterte. Alright? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi lang ni ganito ni ganyan. Maniwala kayo sa pamilya. When I say pamilya, blood-related. Alright? Kasi marami talagang gumagamit sa pangalan ng mga Duterte. Yung iba, pinagkikitaan, nangi-scam, and everything. So ngayon, mga kabalangga, kung ganyan, may mga taong gumagawa niyan, whether sa Amerika, sa Europa, maaga pa lang suplain na natin sila. Hindi po pwede na sila ang sisira sa laban at hindi po pwede na sila ang sisira sa ibang mga supporters na masama ang loob dahil sila ay pinakitaan ng kabastusan. Kami dito, yung mga kasama ko na nag-travel mula sa Los Angeles, wala pong nag-utos sa amin na magpunta dito. Hindi kami inutusan ng mga Duterte. Okay? Pero yun ay kusa namin at hindi naman din kami nagbibida-bidahan dito. Okay? Ang gawin natin, kasi talagang divide and conquer to. Nabanggit yan ni Mayor Baste nung na-interview din natin siya doon sa Duterte Street. Marami talagang gustong gumiba dahil nakikita nila yung pagmamahal ng taong bayan kay Inday Sara dahil 2028 is coming. 'Di ba? Marami na talagang bumabaliktad. Marami ding sumisira. Ako, mga kababayan, wala akong mapapala dito dahil hindi ako tatakbo ng kung kahit anong pang barangay captain or what, wala. Okay? Hindi rin tayo nakikipag-contest sa ibang mga vloggers, mga newbies, or whatever. Wala pong contest ito. Okay? Dahil hindi ito tungkol sa akin, hindi tungkol kahit kanino man. At hindi ito usapin na kung sinong malakas kay Inday. Ang mga Duterte, ang tagal na yan sa politika. Hindi mo yan mauuto na mag-picture ka lang, okay na kami ni Inday, ganyan, ganyan. Ako nga, I have a lot of pictures eh. Pero hindi ko yan ginagamit na leverage para magbida-bidahan ako kasi si Marlica nandun, ganyan-ganyan. BS yan. I really don't care kung ma-recognize ako or hindi. Yan dapat ang ating tahakin na laban. Hindi tayo nagbida-bidahan dito para tayo ang bida kasi ikaw yung nauna sa dahig. No. Kaya tayo nandito para sa kay Pangulong Duterte, mabigyan natin sila ng moral support. Kaya nga po kami, ni Spokes Harry Roque, ay ako actually sa totoo lang, ang dami-dami kong ginagawa sa buhay. I don't have time to organize talaga. Kahit sa Amerika, ang dami. Miss Marlica, gumawa tayo ng ganito, ng ganyan. Sobrang busy ko. Ang dami nga. Yung San Francisco nga, hindi ko napuntahan. Dahil marami rin akong ginagawa sa buhay ko. Pero, nung nakita ko dito sa The Hague, na ang dami talagang supporters na nagbubuwis ng kanilang pera. Kasama na rin buhay kasi you'll never know. While nagta-travel ka, matalisod ka or something. Na-appreciate ko, hindi man ako part ng mga Duterte, na-appreciate ko lahat yung pagmamahal ng mga kababayan natin not only sa mga Duterte dahil pare-pareho tayo na gustong magkaroon ng maayos na Pilipinas. Okay? So, nakita namin dito na mayroon talagang masamang instrumento na gustong i-divide and conquer. Okay? Etong sitwasyon dito sa Europa. Dahil nakita ninyo, ang daming nagmamahal sa mga Duterte at ito ang ayaw makita ng mga bangag na pamilyang Marcos, Tambaloslos, Romualdez. So kayo naman po dyan na mga leaders, okay, kung panakitaan man kayo ng mga magagaspang na pag-uugali, never mind them. Ignore.
Huwag kayong magsawa na ipakita ang pagmamahal kay PRRD at sa sambayan ng Pilipino. Kasi once na nagpa-apekto tayo sa mga yan, hindi po yan silang apektado. Ang magiging apektado, ang ating mahal na Pangulong Duterte. Dahil narinig nyo ang sabi ni Vice President Inday, yung mga pictures, videos natin ay ipinapakita kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Pinapakita nila through lawyers. Nagtanong pa nga si PRRD, 'di ba? Andiyan dyan pa ba sila? I don't know kung si Inday ba nagsabi noon, 'di ba? May tanong doon na nakalimutan ko lang sa dami ng pagtitipo natin. Nagtatanong si PRRD, nandiyan dyan pa daw ba sila? Tayo yun na mga supporters, lahat ng mga Pilipino. So kung papaapekto tayo sa mga epal sa buhay na gustong magbida-bidahan, whatsoever, gusto nila sila i-recognize and everything, talo ang laban natin. Ibig sabihin, nagwawagi ang mga demonyo sa Malacanang. Okay? Yun, lagi niyong isipin palangga. Kaya nga sa June, by the way, mandami na nag-message sa akin, yung Paris, DDS Paris, Maisog, Germany, UK, at sino-sino pa, ang dami mga nag-text sa akin, grabe umusok, na they want to be part sa ating Independence Day celebration. Tentatively, June 15, ito po ay alay natin sa Pangulong Duterte. Ito ay very significant dahil araw ng kalayaan. Sana nga mabawi natin ang Pangulong Duterte sa araw ng kalayaan, but that's impossible. But ito ay simbolismo na hindi natin titigilan ang laban, dito sa pagdukot nila kay PRRD. So this event, tentatively, sa June 15 ay inikayat namin ang lahat, hindi lang sa Europa, sa Amerika, 'di ba, na magpunta kayo dito dahil lagi naman may I think by that time nandito si Congressman Pulong Duterte. Okay? Ito pong pagtitipo na ito, voluntary po uli ito. Wala pong bida dito. Lahat tayo bida. Kung ang Paris gusto nyo mag-present ng inyong kanta o music, cultural dance, whatsoever, dahil Independence Day, will give you platform. UK will give you platform. Italy will give you platform. Rome, wherever, lahat ay may participation. Talagang natin natin yung yung event na to, iaalay natin sa Pangulong Duterte at sa taong bayan. Ang daming nag-i-effort that we have to, be grateful. Alam nyo, kung hindi man tayo, hindi nyo man gusto yung pagmumukha ko, that's understandable. 'Di ba? Dahil hindi nyo ako bet yung iba, okay lang yon. Pero, huwag nyo nang tignan yung mukha ko. Yung tignan na lang natin yung common goal natin. It's about for PRRD. Diba? Kasi ako po, kung gusto ko magbida-bidahan, magdakdak lang ako dito, bida na ako, diba? This is my channel. May nagsabi, why not June 14? Actually, pinag-uusapan pa, Hilda, pinag-uusapan pa namin 14 or 15, kaya nga tentative. Kasi may nagsabi na ang June 15 daw, dito sa Dahig, parang no noisy day, something like that. Kaya nga, we will let you know. Mayroon kaming dalawang mga palangga dito na pinapalakad namin about permit and venue. Lahat po kayo dito, kahit na hindi nyo ako gusto, you have group, this is not about me palangga, this is about PRRD. I want you guys to be part dito sa event na ito. Ako kasi ang event namin, pinagyayabang ko, ayoko nang may dead air. Lahat gusto ko pasok. Lahat ng bawat segundo, lahat yan dapat na-entertain yung mga tao at nakakarinig tayo ng inspiring message sa iba't ibang mga speakers. At this time, hindi lang mga kilalang tao ang bibigyan natin ng chance na magsalita. We will give you a chance. Group leaders, bibigyan namin kayo ng chance. 5 minutes, mga ganyan. Kung may mga guest tayo, kasi kami ni Spokes Hari ay nag-i-invite na ng mga personalities from the Philippines. And I hope makarating sila, di ba? Dahil yung mga inimbita namin, mayroon naman silang perang pamasahe. We cannot afford naman pamasahean kayo. So ito talaga, kanya-kanya ito. Talagang bayanihan ito. Huwag din po kayo mag-i-expect. Okay? Yung mga talents, alam ko, hindi naman kayo nag-i-expect.
'Di ba? Na may mga honorarium, wala po kami pambigay sa inyo. Kasi kung gusto nyo, willing ninyo, dahil alam ko mahal nyo naman ang laban na ito, so mag-participate kayo. Wala po dito na dahil ito'y gawa ni Marlica, ito'y gawa ni Gan. No. Lahat po dito mahalaga. So let's show support. Kahit wala si Vice President Sara dito, dapat tuloy-tuloy. Hindi po pwede maputol yung ating support dahil may isang EPA lang. Hindi ito pwedeng maputol dahil may kumumpas na iharangan si Maharlika at si Harry Roque. Right? Hindi po dapat ganon. Ano daw? Palangga, pakigorgor. Ano daw? May gumagawa ang only comment. Okay. Sabi, ingat kayo dahil hindi si BBM at Lisa, okay, ang nag-i-spike, kundi si Aimee. No, pare-pareho lang yan sila. Pareho pa lang. Kampong chicken. Yes. Alright. Ano sabi dito? Si Wency Cornejo. Oo nga no? Well, subukan natin, DDS yun. Imbitahan natin, Wency Cornejo, sir. Kali lang wala kaming pamasahe sa iyo. Alam ko may pera ka naman. Baka pwede kang pumunta dito at alam ko DDS baka pwede kang pumunta dito at favorite ko pa naman yung kanta mo, di ba? Sige. Bitayin natin, baka may nakakilala kay Wency. Alright. Okay, ano pa ang mga eksena? Okay. Mel Chanco. Sabi ni Raven. Nga, so si Wency Cornejo solid. Yeah, sige. Sabi ni Dance, wag ka makinig sa mga political operators ni Mangga. Ba't naman ako makikinig sa kanila Palangga? Alam mo yan. Nasa Netherlands tayo at may freedom of speech. Actually, okay, may nalaman kami na may nagkumpas na talagang i-censor kami ni Spokes. Pero kailangan malaman namin kung sino yung taong yon. Okay? Baka punta din si Jimmy Bondoc. Yun na nga napag-usapan namin. Sige, Sir Jimmy, Attorney Jimmy, sana pumunta ka at kumanta-kanta ka dito. Kailangan ng presensya mo. So, what else ang mga nangyayari ngayon? Okay, tignan natin. Recently, di ba, si Torre, ang sinasabi niya ay ipa-prioritize niya si Spokes Harry. So sabi dito sa balita, nakikipag-ugnayan na raw ang Philippine Police sa Interpol sa pag-aresto kay spokesperson Harry Roque. Ngayon, ang sabi dito sa press con ni Lagum, 'di ba? Ni Lagum Torre o Uling Torre, nakikipag-communicate na raw sila. Okay, ano sabi dito? Sabi ni Torre, ang communication center pala isang standard action daw. Standard naman yon. This is a whole government approach. The Department of Foreign Affairs is canceling his passport and the other accused. So mga kababayan, nakita ninyo, ulit-ulitin natin na talagang, wait a minute. Okay? Na talagang itong bangag na gobyernong ito, talagang ang priority nila ay targetin si Spokes Harry Roque. So ngayon, mga palangga, okay? Paano nila dudukutin o extradite si Spokes Harry? Kung talagang sila ay susunod sa batas, hindi nila may extradite si Spokes Harry, mga kababayan. Bakit kamo? Kasi labag sa batas ang kanilang gagawin sa gobyerno ng Dutch. Kasi nga ongoing ang application ni Spokes Harry. 'Di ba? Sinasabi yan ni Spokes Harry bilang isang international lawyer, bilang isang asylum seeker na mayroon siyang ongoing na pag-a-apply o nag-aantay siya ng kanyang asylum visa, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas ay walang karapatang dukutin siya at wala siyang karapatang ipa-aresto dahil nga ito ay political persecution. Binanggit din niya ni Vice President Sara na kaya ginaganon si Harry dahil sa suporta ni Harry sa mga Duterte at sa kanya.
So sinabi ni Spokes, dahil lagi naman kami nagkikita, na siya ay protektado ng batas nitong tinatawag na 1951 Refugee Convention. Nakapaloob doon. So hindi pwede nilang dukutin si Harry o ipa-extradite dahil ito ay illegal paglabag sa batas. Kaya nga sabi natin, tignan natin kung ano ang gagawin ng EU, pero ako sa tingin ko ay mahihirapan silang dukutin si Spokes Harry, mga kababayan. Ayan ang nakikita ko. Alright. Yeah, Mercado Cathy, di ba? Nakita nyo? Sabi ni Annalisa, sanay sila sa kidnapping. Okay? Tika, meron ba tayong gugurgurin? Okay, sabi ni Balanga, may gugurgurin daw tayo. Okay, sinong gugurgurin natin? Wala, hindi ko nakikita eh. Alam mo, ang ano kasi sa troll dito, minsan pag pinupuntahan mo yung kanilang account, at pag gusto mo silang, nawawala sila. So may ginagawa talaga ang mga zatanas. Di ba? Hi, Dangski, oh. Yung nagkumpas, baka yan ang dahilan kaya naging malnourished ang lechon. Ay, nakita mo yung lechon? Napanood mo talaga yung vlog ko, Dangski, di ba? O, nabanggit ko nga, nag-comment ako yung lechon malnourished. Yes, Dangski, yung ano mo, yung grupo mo. Alam mo, may mga nag-commit sa amin, 2 bus. Yung isa, nag-commit sa amin, 60 to 100 people. Alam nyo, ang mga pumuno ng venue nung nakaraan, birthday ni Inday, hindi lang po tao, mga taga Netherlands. Actually, ang daming taga UK, Germany, France, basta lahat kayo, kaya lahat kayo importante palangga. Lahat, kahit isa lang, kahit kayo just an ordinary supporter, lahat kayo ay importante. Yun ang gusto naming legacy o leadership na ipapamalas dito ni Spokes Harry. Kasi lahat ng mga ginagawa natin dito, ang magre-represent dito ay ang Pangulong Duterte. Nire-represent natin ang Pangulong Duterte, hindi kami dito. So kaya talagang kailangan natin bantayan yung mga lechon, sabi ni Palangga. Huwag magpapabudol sa lechon. Okay, malinaw na ba sa inyo ang lahat na hindi mapapalabas ni Amy Marcos si Spokes Pangulong Duterte? So kung ano man ang naririnig ninyo mga bidabidahan na si Amy ang savior, fake news yan. 'Di ba? Ignore, wag po kayo basta magpapaniwala. Yung mga nagre-react na akala mo alam kung ano mga pangyayari dito, yan ay isang pagpapanggap at paggagamit sa pag ginagamit ang mga Duterte na akala mo naman super close sa mga buwaka ng ina. Hindi naman naging politikong magagaling yung mga Duterte, 'di ba? Kung kung sila ay nagpapaniwala lang diyan sa mga nanggagamit sa kanila. Ako, for sure, may mga naririnig, may nakakapanood sa akin na mga kakilala nila VP Inday Sara. Ako sinasabi ko talaga na I'm supporting them kasi nasa tama sila. But bilang isang independent na supporters, wala akong pakialam kung like kaibigan nila, di ba? O kung sino man, nabuboljakin natin. Hindi ako tipong gano'n na, ay kaibigan to ni Inday Sara, baka hindi na ako pansinin ni Inday or what, kasi binobolja ko si Amy. Hindi kami gano'n. 'Di ba? Kasi ang alam ko naman na hindi gano'n ang mga Duterte, may freedom ka. Para boljakin mo kung sinong gusto mo, whether kaibigan nila, gusto nga ni PRD yung mga ganyan eh. 'Di ba? I think so. 'Di ba? Gusto ni PRD yung mga ganyan. So hindi po pwede tayo dito, mga kababayan, na suppress lang o may nagkumpas lang dyan sa Pilipinas na mga buwaka ng ina. Pero ako naniniwala ko, in fairness doon sa mga nag-XX, ayun ay napag-utusan lang. Oo, na-empower lang yon, whatever. So kasi yung mga yon, in fairness sa kanila, mga volunteers sila. Kasi hindi ko talaga nakita yun noon. Mga volunteer kasi yun, mga taga rito. So hindi naman ako, I have nothing against with these people, ano. Ang gusto lang namin alamin, ang ugat, sino ang kumumpas. Kasi sinabi na ng na Office of the Vice President, wala namang silang gano'ng instruction. So sino yon? Kaya kailangan malaman natin. Kasi baka ngayon pa lang,
sinasabotahin na ang ating pakikipaglaban. So hindi po pwede yun, mga palangga. Kailangan natin jutulin ang ulo ng jahas, di ba? Hindi dapat ganun pa lang, may ilabas na natin kung sino yon. Kasi tignan mo yung ginagawa ngayon. Ayaw nilang tigilan si Harry, ayaw nilang tigilan si Inday Sara, ayaw nilang tigilan si Maharlika. Tapos meron pang makakapasok dito na isusuppress tayo. At ito mga napag-utusan, mga wala namang kanalaman yan, mga yan. They're just volunteer. I just don't know because I don't know them personally. Okay? Marami kasing gumagamit ng pangalan ng Duterte. Matagal na yan. Na ito kakilala ko. Magpicture lang kay Inday, gagamitin nila. Ito, close kami ni Vice President. Ay, ako nga pala yung ganito ni ganyan. Ako nga pala yung dating ni PRD. Ako nga ka lang ganun-ganon. Diba? Ako ba, ginamit ko to mga Duterte? Hindi ako ganon. Tsaka wala naman ako ganong dramatization sa inyo. Kaya mag-ingat kayo, palangga. Ang dami talagang gumagamit. Sa totoo lang, you know, ako'y epal-epal lang, nandoon sa tent, dapat nagdrama-drama ko. Sige, kunan nga ako, emote-emote kay Inday para gamitin ko, ganun-ganon. Hindi ganyan ang intention namin. Wala kaming eksena na kung ma-recognize or hindi. Kasi in the first place, wala namang nag-utos sa amin eh. Nasuportahan sila. Wala rin naman nag-utos sa akin. Nasuportahan ko yung mga bangag. Kaya the moment na nakita natin ang mga bangag ay bangag, binolja ka agad natin. So ganun yung laban, hindi yung buisit. Diba? But we will change that. We will make it better yung mga ginawa, yung mga pambabastos. At saka kayo dito, lahat kayo, I'm addressing all of you guys. Pag may lumapit sa inyong kapwa Pilipino dito, lalo na dito sa Dahig, tratuhin nyo ng tama. Magtanong lang sa inyo. Ngayon, may naririnig na naman ako na, Miss Maharlika, you know, actually kasi ako, pag may tayo, sorry, hindi ko man kayo matawagan lahat. Binibigay ko yung number ko sa random na na tao. Nakita niyo yun doon. Binibigay ko, wala akong pakalam. Kunin yung number ko, di ba? Mag-text kayo sa akin, mag-chika kayo, wala. As pag may time ako, kahit CR ako, tatawagan ko nga si ganito. Uy, sabi kong ganun. Palangga, di ba ikaw yung taga-ganito, taga-ganyan? Tuwang-tuwa, ay no, Miss Maharlika, grabe yung iba, hindi ako tinatawagan, ganyan. Pero ikaw talaga tumawag, isang ordinaryo lang ako. Sabi ko, oh my God, you guys, lahat kayo importante. So, wala tayo dapat, dahil nauna tayo dito sa ganito, walang ganon. Kung gusto nyo ng paunahan, kung sino unang nagbidabidahan or, di ba? Mas nauna si spokes, politiko yun eh. Walang ganon. Tapos aawayin nyo pa yung kaibigan ko. Walang ganyan. Si-censor nyo. Nakita ko kasi yung video, kaya hindi ako makamove on dun eh. Sa totoo lang. Ngayon, wala kaming galit doon sa mga, ako lang personal na galit doon sa nag-XX talaga, as in. Kaso lang, kailangan namin malaman kung sino ang nag-utos. Sino yung taong yon? Putang ina ka kung sino ka man. Huwag kang umarte. Sino ka man? Hindi ko pa kasi kilala eh. Huwag kang umarte na kamag-anak ka o pamilya ka ng Duterte. Dahil ang pamilya mismo, walang ganyang instruction. Walang ganyan. Huwag kang magpahuli sa akin, huhubaran kita dito. I'm serious. Siguraduhin mo lang na hindi namin malaman yan. Huhubaran kita ng bonggang-bongga sa harap ng kamera. Kung may mission ka, okay? Kasi akala namin, move on na kami ni Harry eh. Okay na yan, mga bata lang yan, napag-utusan lang. So may instruction. Sino ka? Sino ang nasa likod mo? We're here. Para sa isang pamilya, para sa Pilipino. Bakit ka may kumpas na ganyan? Siguraduhin mo lang, jutang ginina ka ngayon. This is not about para magwatak-watak tayo. Hindi ko hayaan na yung sino man yung taong yan na guguluhin mo ang pamilya ng mga Duterte, ang mga supporters na naghirap, nagbabas, nagbabayad ng pamasahe, nagbabao ng paksiw, guguluhin mo, hindi kita papayagan. Kahit hindi ko na kailangan magpaalam kay Inday, and ever since hindi man ako nagpapaalam sa kanila, kung sinong gusto kong bodyakin. Pero hindi ko hayaang sirain mo ang pinaghirapan ng mga OFW.
Kahit what, whoever you are, kung ikaw man ay taga dito, taga Europa, hindi namin kayo papayagan na babastusin ninyo ang mga taong nagbuwis ng pawis ng pera para ipamalas, ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Tumaya na rin ako dito eh. Tumaya na tayong lahat. Dahil baka ikaw wala kang death threat, ako meron. Baka ikaw wala kang panakot na ni Torre na ipadukot o ipa-extradite katulad ni Harry. Pero sino ka para mag-control sa amin? For Duterte ka ba? O may taong nasa likod mo? Kasi hindi, putang ina. Ako pa ba, mga palangga, na matakot sa kahit kanino mang ito? Buhay na. Ngayon pa ba ako matatakot? Ilang kaso binato nila sa akin? Ikaw pa? I'm serious. You know who you are siguro. In fairness ako totoo. Alam mo, yung, hindi ko na lang papangalanan, yung mga volunteers dito, they're nice to me. Sabi nga ni Anton, no, gahapon, ito nag-usap-usap ka, I'm just being straightforward. Wala akong galit doon kahit yung mga nag-XX na batang yun. Bata, actually, she was very nice to me, no? Hindi ko naman siya kilala, hindi ko nga matandaan yung mga pangalan nila, sa dami ninyo. Sabi ko nga doon kay Anton na SMNI, alam nyo, ang babait naman ng mga palangga ko dito. Wala naman something, diba? They're okay naman. Pero hindi ko lang maisip sino yung taong yon. Ang sabi ni Anton ng SMNI, Anton, palangga, shout out. Sabi niya, palangga, mabait naman talaga din lahat sila. Say, ayun na nga. Kaya sabi ko, may alam ka ba kung sinong kumumpas? Wala naman siyang alam. Pero sa totoo lang, hindi ko papayagan na bababuyin nila yung pinaghirapan ng mga OFW na pinapakitang suporta dito. Kahit isang tao man yan, 2 tao man yan, 3 tao. Ako nga kahit lumalapang doon, kahit may manti-mantika pa. You know, ang mga palangga, magpa-video naman tayo, magganito naman tayo. Sige, go tayo. Wala tayong mga primadona, di man tayo artista, di ba? Lahat naman tayo doon, volunteers. Pero sisirain niyo si Harry? Narinig niyo bang pronouncement ni Vice President Sara? Na si Harry ay pinipersecute, kinahunting dahil sa suporta niya. Tapos Sara, alam mo sa akin, sabi ko nga sa inyo, yung ginawa nila na, premeditated pag-censor, hindi ako nasaktan doon. Ako, wala naman sa akin talaga. Yung hindi ka pagsalitain ng mga bangag-bangag. Respeto kasi marunong ako sumunod sa rules. That's not my event. Then, bakit ako hindi susunod? Kumbaga, bisita lang naman tayo dito. Pero this time, we have to give credit sa ating mga kababayan. Yung lahat po yan, kahit taga saan kayo, Paris, Germany, Belgium, Italy, lahat kayo mahalaga sa akin, sa amin lahat. Kasi may bilang kayo nag-absent sa trabaho, di ba? Nag-double job para pagdating ng Saturday, Sunday, pwede mag-day off. I know how expensive yung kinikita nyo. Sabi nyo ng minimum daw dito. Yung mga housekeeping na trabaho, 17.50 to 18 euro. Ang laki nun. Kahit 100 euro yun, absent ka, mamamasay ka pa, tapos ngayon, babastusin ka lang pagdating dito. Well, sa amin ni Spokes Roque, hindi namin kayong hayaang bastusin ng mga nagbibida-bidahang hindi pamilya, tsaka hindi pamilya ng, hindi pamilya o hindi connected sa Pangulong Duterte or sa pamilyang Duterte. Kasi alam ko, hindi papayag si PRRD ng ganyan na ginagawa sa kanyang mga supporters. Masaya nga yung ating tatay. Nagtatanong nga, andyan pa ba sila? Kaya ayoko pong maputol yon na gagawa ng eksena itong utusan na ito para sirain yung inyong momentum, yung inyong pagmamahal. Wala pong kinalaman ang pamilya Duterte dito. Kaya wag po kayong pumayag na maapektuhan kayo dahil sa mga iilang tao. We're here na ayusin. Sinabi ko kay Harry, ano ba yan? I don't have time, sa totoo lang. Sa dami-dami ko na-expresso sa buhay, sabi ko, ayoko ng mga ganyan-ganyan spokes. Gusto ko, alam mo sa totoo, gusto ko na mag-enjoy itong June 15.
Alam mo, ang plano ko talaga, sabi ko, after birthday ni Vice President, para kita lang tayo ng support, I will travel Europe. Ang dami kong pangarap nung umalis ako ng Amerika. Oo, apat kami dito from LA. Sabi ko, pupunta tayo magta-travel tayo, balik tayo ng Paris, UK. Gusto ko lahat ikutin. Pero syempre, ang dami nag-invite and I really appreciate it. Kahit paksiw lang yan, o ano man yung, paksiw o adobo, masaya na kami doon. At thank you kay Hazel Cosina. So, talagang grabe. Ang laban po natin, patindi ng patindi. Exciting nga, lahat tayo ginigipit. So, wag tayong pa-apekto at hindi natin hahayaan na guguluhin tayo, mga palangga. Kasi ang tinatarget nila ngayon, wala namang bagong balita sa Pilipinas eh. 'Di ba? It's all about what? Oh, tignan nyo ito, mga headline. Oh, yung AIDA daw, grabe, 500% na tumataas. Nakakatakot naman ito. Nangunguna sa mga tinamaan ng AIDA. Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Oh, ayon sa DOH, mga palangga, ito yung mga balita na napakalungkot sa ating mga kabataan. Ano sabi dito? Mula noong 2006, from 2002, noong 2006 kumpara daw noong 2000 to 2005, mas marami ang nagka-AIDA sa edad na 35 to 49. Alam mo kasi ang problema kasi sa Pilipinas, ito ganito Total, yung iba sa inyo nagpapaka-western, protektahan ninyo kung gusto nyo talaga, nangangati talaga ang mga kipay ninyo or pototoy, protektahan nyo yung sarili ninyo. Huwag nyo na idama yung partner ninyo. Kasi mag-extracurricular kayo, tapos ganyan, wala na tayong, tsaka wala kayong support sa government na makukuha. Lalo na kung magkasakit kayo, tinanggalan na nga ng budget ang PhilHealth. Di ba? Kaya nga imbis na sana wag itong tutukan itong impeachment kay Inday Sara, yung budget, alam nyo yung perang gagastusin nila sa impeachment pag natuluyan, ilang milyon yan na dapat ilagay yan sa healthcare, ilagay yan sa pangangailangan ng taong bayan. At I hope nga hindi matuloy dahil kung ipupush nila yan, ilang milyon ang ibabayad dyan sa mga senadong magboboto against kay Inday Sara. Nakita nyo yan sa corona impeachment na binayaran, ng Aquino administration, 'di ba? Ang what? Ang mga nag-convict kay Justice Corona. What else? Ano pang bago ngayon sa Pilipinas? 'Di ba? Itong kanilang mass resignation. O sabi nga ni Baste, 'di ba? Talagang tina-target doon is si Guevara, Solgen Guevara. Wala namang ibang balita mga palangga sa Pilipinas, kundi ang mga dilawan at pulahan ay sanib puwersa. Ito si Dilimang mahilig sa saba, ano ginagawa? Binupuntere daw niya ito si Escudero, si Quezon. Escudero, gumawa ka naman ng tama sa buhay mo. Okay? Sana gumawa ka ng tama at tapusin na yung impeachment na yan. Huwag yun nang ituloy yan. Yung perang gagastusin nyo, ibuhos nyo na lang dito dun sa mga may AIDA nating mga palangga na mga biktima o iba pang mga may sakit. Wala nang ibang balita, puro ganyan. Puro inday. Puro what? Inday, hari. Buti nga wala na ako dito sa Hindi na ako pinag-uusapan ni NBI director. I don't know, 'di ba? Dahil yan din ay papadukot din nila ako sa Amerika. Ang sabi diyan kapag puno na ang salop, dapat na raw kalusin. Hindi daw ako pasisiguro kahit nasa Amerika ako, hindi ako ligtas. So ngayon, ano pa? Wala nang anong news. Sige nga, magbasa tayo. Anong bagong balita? At dito po sa mga palangga ko, can you comment ano yung experience ninyo nung kayo ay pumunta dito? Experience nyo para naman maitama namin, makabawi naman kami sa inyo. Right? Okay, si Joy at saka si Chino. Chino, how are you? Ano bang gusto nyong gawin natin? Ano daw? Sabi ni Hearty, Hearty Maring, nandito ka pala. Ba't di ka pumunta dito? May bulalo kami. Punta ka dito, tara na. Invited naman kayo lahat.
Lahat, lahat kayo invited. Wala kami pong pinakampihan dito. Kasi ako, ayoko na may kampi-kampi dahil Diyos ko po. Lahat kayo mahalaga sa akin. Si ganito, si ganyan. Lahat kayo importante. Okay? Punta ka dito, magkain tayo. Lahat tayo. May bulalo. Tingnan mo pala yung bulalo. Baka wala nang sabaw. Ubus na. Okay? Ano sabi? Sabi ni MB, pinipilit man ngamitin ni VP, dama ko ang bigay, hirap at ang pagpapunta-punta lang ka dito sa dahig, sa totoo lang, nakakapagod. Tapos buti sana kung si Vice President Sara, walang ginagawa. Vice President yan. Tapos may mga anak pa, may pamilya pang inaalagaan. Ang dami din mga problemang nakakarating sa kanila. 'Di ba? Ito pala, buti naalala ko. Tayo po na mga supporters, eto huwag tayong humingi ng anything sa mga akin lang to. I don't know how do you hindi ko alam sa ibang mga supporters, pero kasi ako sabi ko kay Spokes dito sa event natin, ayoko na nanghihingi ng pabor kaila Vice President Sara na baka pwedeng ganito, pwedeng ganyan. No, kasi kusa to eh. Kasi nung sinuportahan po namin si Marcos Jr., si Bangag sa California, ni piso hindi ako nanghingi dyan. Kahit kausap ko si Lisa Tanas, ni piso wala akong hininging pabor dyan. So definitely, dito sa pagsuporta natin kay PRD, even before sinuporta naman si PRD, ayoko yung kasi po, VP, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, ganon. Huwag tayong humingi ng pabor sa kanila. Kung ano ang kaya nating ibigay, napakagkita ng support, gawin natin. Pagtulungan natin. Kami nagtulong-tulungan lang kami eh. Kasi nakakahiya yun. Kasi baka isipin, di ba, na, kaya sinusuporta kasi hingi sila ng pabor. No, we don't need pabor. Iraraos natin tong Independence Day natin. Whether 5 lang tayo, 10 lang tayo, 100 lang tayo, iraraos natin to. Maring, kumusta ka na? Si Kim, bakit wala pa kayo? 12:00 na. Sabagay, di pa ako naliligo. Nakapajama pa ako. Alright, pumunta na kayo dito Pero ipa-finalize natin, ipopost natin sa vlog ni Spokes Harry at saka sa akin at sa iba pa. Ano daw? Palangga, tandem kayo ni Spokes Harry. We love you. I love you to Palangga. Oo, punta na kayo dito. Lahat naman kayo welcome. Basta naman wag lang kayo mga bangag-bangag. Baka sugo ni Jaime or ni Lisa Tanas. Ma'am, yung nasa MRT, LRT ni Bangag, about sa ticket, Ay, oo, buti Sugar Rush. Yan ba yung pag bumili ka daw ng ticket, is 1 ticket, tapos 4 ang sasakay, ganyan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng libre Ang comment ko dyan, isang kadyotahan niya ni Bangag, nakita mo yung pamilya nila, nagsakay-sakay sila sa MRT. Bakit nila ginagawa yan? Kasi sukang-suka na yung taong bayan sa kanila. So nag-photo ops na naman. Na kunwari sila ay makamasa, sumakay-sakay dun sa MRT. Binigyan kunyari yung pamilya, isang ticket, tapos 4 na lahat. Bakit hindi pa ilibre lahat ng Pilipino? Imbis na nakawin nila, wala nang pamasahe for kahit man lang 1 week, 2 weeks, 1 month, o isang buong taon. Right? 1 plus 3, tama. 1 plus 3. Ano daw? New comment. Okay. Sabi, tama ka nga. Kiko Dumlaw. Para may i-report sa SONA niya. Gusto niyo ba i-counter SONA ko siya? Naalala nyo, nag-counter SONA ako. I hope I have time. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Sige, subukan natin mag-counter SONA. 1 year libre sana. Ano ba yung mga yung mga na-miss natin na mga balita? Yung mga palangga, lahat yung kahit mga ibang mga nag-volunteers, bumalik kayo dito. Kami naman ni Spokes, wala kaming alam sa mga personal ninyo. Basta gusto namin targetin kung sino yung ang target ko ngayon kung sino yung kumumpas. Sa mga volunteers, at saka wag naman kayo magpakalat ng fake news. Wala akong sinabi, may nagsabi kanina na na sinabi ko daw lahat ng mga volunteers may pakimkim. Wala naman ako sinabing ganyan. Ang sinabi ko lang, sino yung bumili ng lechon? Baka lang naman napakimkiman. 'Di ba?
Oh, ngayon, di man ako natatakot palangga kahit sino kayo, okay? Sa totoo lang tayo. Kahit naman nasa teritoryo niyo ko, di ba? Hindi naman ako nananapak, di naman ako nangaaway, bait-bait ko nga, di ba? Bait-bait ko nga dito eh. Yes, Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, libre. O sa kanya, may pa one pa. May one, bibili ka ng isang ticket. Tapos, ay nako, gamit nga yan sa SONA. Okay. Sabi ng isa, review nyo po yung inyong video. Birthday, meron pong supporter doon na narinig namin. Na supporter. Okay. I think nakita ko yon. I think yung, okay. Yeah, may nag-send nga sa akin. Nakilala ko na yung taong yon. Okay? Ang ibig niyang sabihin, talagang dapat doon, kami po yung sumuporta kay Bongbong. Okay? Hindi yun spy. Okay? Kinonfronta ko na siya. So, wag na kayo mag-alala. Hindi yun spy, hindi yun kalaban. Kasi hinahanap ko talaga. Sabi ko ng ganun, sino kaya yun? Kasi madami, di ba doon? Sino kaya yun? Hindi siya spy. Nagkamali lang siya ng litanya. Parang ako, na minsan yung mga sinasabi, nakukulangan ng words. Okay? So, hindi yun siya. Pero meron akong hinahanap. Yung nagpapigil talaga sa amin. So, okay na yon. Yung video na yon, dating supporter yon. Yun yung minimin niya. Sabi ko nga sa kanya, dapat siningil mo si Amy sa lahat ng hirap natin. Wala na yon. So, meron lang tayong isang hinahunting. Yung kumumpas na magganon-ganon. Alright? Yun ang hinahunting natin. Kailangan natin malaman kung sino yon, ha? Pero yung narinig ninyo, hindi na po yun Bongbong supporter. Okay, nakulangan lang ng words ang ating palangga. Pagpasensyahan kasi hinahanap ko talaga kagabi. Sabi ko, sino to? Diba, nag-send ako sa'yo, channel 167. Sabi ko, face reveal. So, syempre, alam mo naman ako, hindi po pwede yun sa grupo namin na may mga eksenang ganyan. So, hinahunting ko kung sino yon. Nahunting ko siya ng bonggang-bongga. Nakilala ko naman. Dati siya talagang supporter ni Bongbong. So, nakulangan lang siya ng words. Okay na yon. So, ang huntingin natin yung nagpa-examine ni Spoke Sari. Alright? Yes. Yos Vlog, thank you. Asa na si Kim? Okay, nasaan na kayo? Asa na si Makabayan? Asa na si Alvin? Asa na si Aldo? Akala ko ba may meeting? Wala kayo dito. Para tapusin na natin itong mga eksena natin. Diba? Para malaking grupo natin. Para happy tayo. Ako sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, wala akong kalaban dito mga palangga. Ang gusto ko lang talaga, sabi ko, Ice-Pongs, tangin na, kailangan malaman ko kung sinong kumumpas yan para i-ex ka. Kasi yung nag-ex, I don't think na gagawin niya yun kung walang kumumpas sa kanya. Kasi may nalaman kami talaga na meron talagang nagsabi, baka mamaya, bangag yun, baka si Lisa Tanas. Tignan natin. Michael King. Oy, Michael King, nasaan ka na? Ganda ng bike mo. Wala ka dito. Akala ko ba may meeting tayo? Tagal nyo. Yung bulalo, may sabaw pa. Okay. Silent supporter po. Okay. Yes. Sabi ni Maria Teresa. Alright. Charlene daw ang name. Sabi na. Ayaw mo na yon. Okay. Alin yon? Sino si Charlene? Yabo ng Vancouver? Okay. Michael King is watching. Ay, King, halika na. Yung nanonood ka pala dyan. Tagal-tagal mo. Halika na. Magbulalo na tayo. Para tulungan nyo kami magluto. Hindi pa kami tapos magluto. Nandito lang naman kami nag-aantay. Mukhang spy. I love you, all the 30 supporters. Wag naman po sanang magwatak-watak, sabi ni Ma'am Teresa. Walang magwawatak-watak. Believe me, walang magwawatak-watak. Ayun ay tampuhan lamang ng mga magkakapatid. Pero talagang kailangan malaman natin kung sino yung nag-utos. Alam nyo, kung nakikita nyo lang yung mga... Tsaka ito pa, ito. Advice ko sa akin mga palangga. You have to be considerate. Yung mga supporters natin, hindi na yan hindi mga bata na 25 ang edad. We are like in our mid. 'Di ba? Yung iba sa atin may mga nararamdaman, merong arthritis, may heart problem. So we have to be considerate. Bigyan natin ng bonggang-bonggang introduction, bonggang-bonggang pagmamahal. Huwag tayong filler.
Kasi kung pwede magpilir-piliran na artista yon, ako yon. Pero hindi naman tayo artista, di ba? Yakapin natin ang ating mga elderly, yakapin natin ang ating mga kababayan na uhaw sa pagbangon o pagbabago ng Pilipinas. Kaya tayo nagsama-sama dito dahil naniniwala tayo na kapag ang ating Pangulong Duterte, you know, may tao, na ang ating Pangulong Duterte mapalaya natin at magkaroon tayo ng mga panibagong leaders na pwedeng i-apply yung ginawa ni Pangulong Duterte. Lahat naman tayo ganun eh. Pero ako serious sa totoong usapan, nasasaktan kasi ako talaga pag may naririnig ako na Miss Maharlika, grabe naman, ginanito si nanay, ginanito si ganito, nagtanong lang kami, buwisit ako sa ganyan, sa totoo, ayoko ng ganyang ugali. Kasi kahit na hindi tayo Duterte supporters, kahit nga mga dilawan, na mga, you know, na mga kung ano-ano mga sinasabi, pag nakikita kong personal yan, hindi ko yan inaaway. Niyayakap ko pa yan kasi isang Pilipino tayo, kahit na kayo, you know, iba ang litanya ng buhay ninyo, iba ang sinusuportahan yung politiko, you know, wag ganun. We have to bring PRRD home. So ipapakita natin, wag na po kayo panghinaan ha. Diretso tayo, isa lang naman yung taong kumumpas na yon. Ipaubaya mo na yan sa akin at you know, pag nalaman ko talaga yon, yari yon. Okay? So we are for PRRD. O, tignan mo ito si Palangga. O, nasa Xavier Jingin, ano. Ayan, sabi niya, maayo kayo nag-speak about the coming event. Thank you, Palangga. Ang dami, tignan natin yung mga nagme-message sa atin. Ang dami nag-comment. Miss Maharlika, 2 bus kami. 3 bus kami. You know, we cannot do it alone. Diba? Huwag tayong, epal sa buhay. I cannot do it alone. Kailangan natin magsanib puwersa para sa mga bangag. Tignan natin. Dami ko pa nga dapat gawin sa buhay. Diyos ko po. I see. O, ayan. Yung Paris ko. O, mga palangga natin. Alright. Ang daming mga... Oy, Mark, ng Dubai. O, pumunta na kayo dito. Bumalik na kayo dito. So, lahat ng mga event natin sa Independence Day, sana iisa na lang. Dito na lang tayo magsama-sama. And sabi ko nga, magsuot kayo ng Pilipiniana, cultural outfit, igurot, bahag, kung ano yung presentation ninyo. We will give you recognition. Lahat natin i-recognize, lahat ng effort. Hindi po namin kayo itchapwera. Hindi po ganon ang Maharlika at ang Harry Roque. Lahat gusto namin maging maayos dahil lahat ng ito hindi para sa amin, kundi para sa bayan natin. Right? From New Zealand, sabi ni Juvie, bring home our Tatay Digong. Then, eto pala, bigla ko naalala. Kasi naging traditional sa amin, kung natatandaan ninyo, kami ang, kunin ko na yung credit dahil may nagsabi naman din talaga sa akin. Nung pinopromote namin si Bangag, di ba? Si Bangag noon, talagang lagi kami may flaglets. Ang ganda-ganda pakinggan. Ay, ang ganda-gandang tignan. So, lahat ngayon, dapat mag-volunteer, umorder na kayo ng flaglets. Yung may kakayahan lang, kung may flaglets kayo, dalhin nyo na. Kasi, hawak tayo ng flaglets, dahil independence yun, ipakita natin sa buong mundo yung ating puso. Kakanta tayo ng Duterte pa rin, kakanta tayo ng nabudol, kakanta tayo ng 20 pesos ang kilo ng bigas, na tag 20 bigas, nasaan na. So lahat yun talagang isa sa buhay natin, ihampas natin sa mga bangag na tayo ay totoong united. Hindi tayo papayag na iisang tao ay sisirain ang ating nasimulan since 2015. Right? Kaya bring PRRD home. Andito ba si Perlas? Oy, Perlas, nasaan ka? Sabi ni Discovery, June 12. Kakanta tayo ng kakanta tayo ng bangag-bangag. Yes, wag natin kalimutan ang bangag-bangag song. Maricel, basta ipa-finalize lang namin ha. It's either, kasi nga naka-receive kami ng report, totoo ba, na pag Sunday daw dito, bawal maingay. We have to follow the rules. So, tinitignan namin yung venue na pwedeng indoor, mag-chip in na lang tayo, magtulungan tayo. Kasi yan yung ginagawa namin sa LA. Hindi kami nanghihingi ng kay Bangag, bigyan mo kami ng pambayad dito sa venue na to. We don't do that. And we're not gonna ask any peso sa mga Duterte. We will help each other.
Chip in, o tig 10, tig 5 piso, ay 5 euro, tig ganyan. Magtulungan tayo, okay? Huwag nyo na may pa-shoulder lahat sa akin dahil wala akong pera. Lalo na si Harry, walang trabaho ang lolo mo. Di ba? Gusto pang dukutin. So let's just help each other, right? Lani from Germany. Sige, yun na lang muna kasi baka maabutan ako ng mga ka-meeting namin, nakapajama pa ako, so maliligo muna ako. Oy, Alvin, lahat kayo invited dito. Pumunta na kayo. Ayusin na natin itong mga eksena natin para magbonggang-bongga ang ating Independence Day. Para naman pag nag-send tayo ng picture at video kay Pangulong Duterte, ngingiti-ngiti naman ang ating tatay. Nakita niya, wow, ang dami talaga nagmamahal sa akin. This is about PRRD sa independence and for our cause. Muli, ito po si Palangga Maharlika. Buisit man kayo sa pagmumukha ko dito sa Europe, wala kayong magagawa. Hindi aatras sa laban dahil ito ay para sa ating bayan at kay PRRD. Alright, see you later. Mwah!